Ipinakita sa simula ng movie ang isang truck na ini-sprayan ng disinfectant, at pagkatapos ay nakasagasa ito ng isang usa sa daan, at makikita natin na muli na namang nabuhay at tumayong ito, samantala ay makikilala naman natin si Soko na nakikipag-away sa kanyang ex-wife sa telepono, at pinapupunta nito ang kanilang anak na babae para sa kanyang birthday, ngunit ayaw namang pumunta ni Soko, at pag-uwi ay nalaman niya na gusto ding pumunta ng kanyang anak na babae sa birthday ng kanyang ina. Kaya't kahit ayaw ay napilitan na siyang samahan ang anak, ngunit kailangan nilang sumakay ng train upang makapunta sa Busan City. Pagkatapos ay may biglang pumasok na isang babae sa loob ng train, at may sugat siya sa kanyang binti na parang may humiwa dito, at makikitang nagkulay blue na ang kanyang buong binti. Bago umalis ang train ay nakita ni Suan ang kaguluhan sa station, kung saan ay inaatake ng mga tao ang ibang mga tao at kinakagat. Sinabi ni Yoon Sok sa attendant na kanina pa yung tao sa loob ng banyo, pagkatapos ay sinabi ng isang lalaki sa loob na mamamatay na ang lahat at wala nang makakaligtas. Samantala ay makikita naman natin na biglang bumagsak ang sugatang babae kanina, kaya't agad na tumawag ng medical emergency ang isang attendant. At makikitang biglang tumayo ang babaeng iyon sa kanyang likuran, pagkatapos ay pumunta sa banyo si Suan nang hindi alam ng kanyang ama, kaya't agad siyang hinanap ni Soko, samantala ay biglang inatake ng babae ang attendant, kaya't tumakbo ang attendant sa kabilang bagon at naging zombie na din ito, at inatake nila at pinagkakagat ang isang baseball team na mga nakaupo sa loob, kaya't mga nahawahan na din ang mga ito at naging mga zombie. Samantala ay nakita ni Soko ang isang tumatakbong lalaki, at narinig naman ni Suan ang mga nagsisigawan ng mga tao sa labas, pagkatapos ay biglang naglabasan ang mga pasahero sa isang bagon upang iligtas ang kanilang mga buhay, at nang makita ni Soko na inaatake na ng zombie ang chief kaya't agad niyang binuhat ang kanyang anak at tumakbo sila sa kabilang bagon, at pagkatapos palabasin ni Sangwa ang kanyang asawang buntis sa banyo ay iniligtas niya ang isang babae na inaatake ng isang zombie, at nang makita niya na napakarami na ng mga zombie ay pinatakbo na niya ang kanyang asawa sa kabilang bagon, kaya't agad na binuksan ni Soko ang pinto upang mapapasok niya ang mag-asawa, at agad naman itong isinara ni Sangwa, at makikitang tila magigiba na ng mga zombie ang pinto, kaya't sinabi ni Yoon Sok na harangan niyo ang pinto upang hindi nila tayo makita at atakihin. Pagkatapos ay napanood nila sa balita na sinabi ng gobyerno na kumalat na ang virus sa buong bansa, at upang matapos ito ay kailangan ng sunugin ang mga bayan. Ilang sandali ay in-announce ng driver ng train na didiretso na sila sa Busan City, at nang makarating na sila sa isang istasyon ay makikitang humihingi sa kanila ng tulong ang mga tao dahil inaatake ito ng mga zombie, at ilang sandali ay in-announce na hihinto na ang train sa next station at kukunin na sila ng mga sundalo. Pagkatapos ay nakita ni Soko na may kinakausap si Yoon Sok sa telepono, kaya't narinig niya na ang kanilang pupuntahan ay wala sa listahan ng mga bayan na sinabi ng gobyerno na walang mga zombie, ibig sabihin na dadalhin pala sila sa isang bayan na puno ng mga zombie, kaya't tinawagan niya ang kanyang kliyente na nakatira din sa bayan na kanilang pupuntahan, at sinabi niya dito na tulungan mo kami ng anak ko. Sinabi ng kanyang kliyente na pagbaba mo sa station ay sa ibang gate ka dumaan at tutulungan kita doon, samantala ay narinig sila ng lalaking may sira na nakaupo, pagkatapos ay nakarating na ang train sa station kung saan ay sinabi na kukunin sila ng mga sundalo. Ngunit pagbaba ay nakita nila na wala namang mga tao doon. Sinabi ni Yoon Sok sa driver at sa chief na nagkamali sila ng nahintuan dahil isinara na din ang bayan na iyon, at ang tanging bayan na bukas lang ngayon ay ang bayan ng Busan, kaya't hiniling niya sa driver na iwan na ang bagon na puno ng mga zombie at pumunta na sila sa Busan. Ngunit mahirap naman na itong gawin dahil ang lahat ng mga pasahero ay nagbabaan na sa station, samantala sa station ay umiba na ng daan sila Soko at nakita din nila ang lalaking may sira na nakarinig sa kanya kanina. Tinanong ni Suan ang kanyang ama kung bakit umiba sila ng daan. May darating kasing kakilala ko at tutulungan niya tayo dito. Gustong magtawag ng mga tao ni Suan ngunit pinagbawalan siya ni Soko. Pagkatapos ay dumating na ang isang lalaki at nilapitan nila ito, at nang tawagan ang kanyang kliyente ay wala pa pala ito sa station, at pagkatapos atakihin ng isang zombie ay naging zombie na din ang lalaki. Samantala habang pababa ang lahat sa main gate ay bigla silang inatake ng mga sundalong naging mga zombie, kaya't agad silang nagpanikan ulit sa escalator upang iligtas ang kanilang mga buhay. Samantala ay binalikan ni Soko si Suan dahil aatakihin na ito ng isang zombie ngunit nagawang mailigtas ni Sangwa si Suan. Pagkatapos ay inatake ng isang zombie si Soko, at iniligtas siya ng taong kalye, at pagkapasok ay agad nilang isinara ang pinto, at nagtakbuhan na ang lahat pabalik sa train,
at nang malapit na sila Song Kyung at Suan sa train ay biglang nahulog ang mga zombie sa bintana sa itaas at inatake sila ng mga ito, ngunit nabali naman ang kamay ng isang zombie kaya't nagawa nilang makapanik sa train. Pagkatapos ay sinabi ni Yoon Suk sa manager na patakbuhin na kaagad ang train, pinigilan siya ni Jin Hee dahil may mga katim pa itong naiwan sa station, ngunit wala naman pakialam si Yoon Suk sa mga naiwan nilang mga kasamahan. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang manager kaya't napilitan na itong sabihin sa driver na patakbuhin na ang train. Pagkatapos ay makikitang tumakas na sila Sokwo mula sa mga zombie, ngunit nang malapit na sila sa train ay biglang inatake ng mga zombie ang dalawang mga baseball player, at nailigtas ni Sokwo ang isa sa kanila, samantala ay nahuli naman si Sangwoo kaya tinulungan siya ni Sokwo na makasakay sa ibang bagon ng train. Gustong hanapin ni Sokwo si Suan kaya tinawagan ni Sangwoo ang kanyang asawa at nalaman niya na nasa ika-13 bagon ang mga ito. Pagkatapos ay tinawagan din ni Yongguk si Jin Hee kaya't nalaman din niya na nasa ika-15 bagon naman ito, at makikita natin na puno din ng mga zombie ang ibang mga bagon sa gitna. Hindi natatakot si Sangwoo at gusto niyang iligtas ang asawa niyang si Song Kyung, at handa siyang tulungan nila Sokwo at Yongguk, kaya't pumasok na sila sa unang bagon at matapang nilang nilabanan at pinagpapatay ang mga zombie doon, at pagkatapos ay pumasok na sila sa ikalawang bagon, ngunit hindi mapatay ni Yongguk ang kanyang mga katim na naging mga zombie, kaya't si Sangwoo at Sokwo na lang ang lumaban at pumatay sa mga ito, at nang madaan ang train sa isang tunnel ay napansin nila na biglang tumigil ang mga zombie sa pag-atake sa kanila, kaya't ipinukpok ni Sokwo ang baseball bat dahil ang ingay pala ang inaatake ng mga ito, at agad silang pumasok sa sumunod na bagon. Pagkatapos ay nagdesisyon sila na papasok na lang sila sa mga bagon tuwing dadaan ang train sa mga tunnel, at pagkadaan ng train sa tunnel ay pumasok na sila sa sumunod na bagon, at inihagis at pinatunog nila ang isang cellphone upang ito ang atakihin ng mga zombie, at pagkatapos ay pumasok na sila sa kabilang bagon, at sa wakas ay nakarating na sila sa banyo ng ika-13 bagon at nakita na nila ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay tinext na ni Yongguk si Jin Hee at sinabi niya na nasa ika-13 bagon na sila, at pupunta na sila sa ika-15 bagon, kaya't sinabi ito ni Jin Hee sa lahat, ngunit nagalit si Yoon Suk, at sinabing hindi natin bubuksan ang ating bagon dahil mamamatay tayong lahat kung may nahawahan sa kanila, kaya't sobrang nalungkot si Jin Hee. Pagkatapos ay tinalian na nila ng kanilang mga damit ang pinto, at makikitang nakadaan na sila Sokwo sa mga bagon dahil pumapasok sila tuwing dumadaan ang train sa mga tunnel, at dumadaan din sila sa itaas na lagayan ng mga luggage. Ngunit nang mahulog ang taong kalye ay nakita sila ng mga zombie, kaya't pinigilan siya ni Sokwo na gumawa ng ingay, ngunit nakatapak na naman ito ng lata ng soft drinks. Kaya't sinugod tuloy sila ng mga zombie at agad silang nagtatakbo sa kabilang bagon, ngunit hindi maisara ni Sangwoo ang pinto dahil umipit dito ang isang zombie. Pilit na binubuksan nila Sokwo ang pinto ng ika-15 bagon ngunit hindi nila mabuksan ito, kaya't tinawagan ni Yongguk si Jin Hee ngunit pinigilan pala ito nila Yoon Suk. Samantala ay nakagat na ng zombie si Sangwoo at alam na niya na magiging zombie na din siya, kaya't sinabi niya kay Sokwo na pumasok ka na sa bagon at ikaw na ang bahala sa asawa ko. Pagkatapos ay hinampas ni Yongguk ng baseball bat ang salamin ng pinto, at nang papasok na siya ay inipit siya ni Yoon Suk, kaya't nagalit sa kanya si Sokwo kaya't itinulak niya ang pinto. Samantala ay nakapasok na ang mga zombie kaya't naiyak si Song Kyung kay Sangwoo, ngunit hinila siya ni Sokwo, at pagkapasok sa bagon ay sinapak ni Sokwo si Yoon Suk dahil namatay si Sangwoo nang dahil sa kanya, ngunit sinabi ni Yoon Suk sa mga kasamahan na tingnan niyo siya mukha na siyang mamamatay dahil nahawahan na siya, kaya't pinalayas ng mga ito si Sokwo sa bagon na iyon, ngunit sinabi ni Suan na papasasama ako sa iyo, at sumama na din si Song Kyung sila Yongguk at ang taong kalye sa kanya. Pagkalabas ay agad nilang itinali ang pinto ng bagon, samantala ay nalungkot ang isang matandang babae nang makita niya ang kanyang kapatid na naging zombie kaya't binuksan niya ang pinto, at inatake sila Yoon Suk ng mga zombie, at pagkatapos ay biglang huminto ang train dahil nagkaroon ng aksidente sa station. In-announce ng driver na kailangan na nilang bumaba at lumipat sa ibang train, samantala ay nagtago naman sila Yoon Suk at ang manager sa banyo, at itinulak niya ang manager sa mga zombie upang makalabas. At itinulak din niya si Jin Hee upang makatakas sa mga zombie na humahabol sa kanya kaya't binugbog siya ni Yongguk, at naiyak si Yongguk nang makita niyang namatay na si Jin Hee, kaya't nagpakagat na lang siya dito dahil namatay naman na ang lahat ng kanyang mga katim. Samantala sa labas ay hinahabol ng mga zombie si Yoon Suk, itinulak niya ang driver kaya't ito ang kinagat, samantala ay pumailalim sila Sokwo sa gilid ng isang naaksidenteng train, at pagkalabas ay pinalabas na din niya sila Suan at Song Kyung, at bago niya matulungan ang taong kalye ay nahulog na ang mga zombie sa bintana ng train,
kaya't isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang makaligtas ang tatlo, at nagtatakbo na sila Sakwo sa labas habang hinahabol sila ng mga zombie, at nagawang maisakay ni Sokwo sila Suan at Songkyung sa tumatakbong train, at bago siya makasakay ay kinapitin siya ng napakaraming mga zombie, kaya't pinagsisipa niya ang mga ito at pagkatapos ay nakita niya na ang driver pala ay si Yoon-sok na naging zombie na din, kaya't itinali ni Sokwo ang kanyang sarili sa train at nagawa niyang maitulak si Yoon-sok sa train at makapanik ulit, ngunit nakita niya na nakagat pala siya ni Yoon-sok sa kamay, ibig sabihin na magiging isang zombie na din siya. At bago mangyari iyon ay dinala na niya sila Suan at Songkyung sa driver's compartment, at sinabi niya kay Suan na huwag kang lalayo sa kanya dahil siya na ang bahala sa'yo, at pagkatapos ay lumabas na siya kaya't nagsisigaw at nag-iiyak si Suan, dahil alam na nito na hindi na niya makikitang muli ang kanyang ama, pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagtakbo ang train, at huminto sila dahil may mga nakaharang sa riles at paglabas sa tunnel ay nakita na nila ang mga sundalo, at inakala ng mga ito na mga zombie sila, kaya't kumanta si Suan ng isang kanta upang malaman ng mga sundalo na mga survivor talaga sila, at pagkatapos ay iniligtas na sila ng mga ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.